Mama! Tumakbo siya para yakapin ng tomboy. Hindi inaasahan ni Eliza na ang isang babaeng kasing payat niya ay manganganak ng isang bata. Ang bata ay nasa 5 taong gulang. Baby! Niyakap ng tomboy na babae ang maliit na bata at pagkatapos ay umupo. Inilagay ang maliit na bata sa kanyang kandungan. Nang makitang nakatayo pa rin si Eliza, sinenyasan niya itong umupo. Habang ang maliit na bata ay patuloy na nakikipaglaro sa kanyang ina, naisip ni Eliza ang mga anak niya. Na-miss niya sila ng husto. Sweetheart, anong pangalan mo? Biglang tanong ng tomboy na babae kay Eliza. Eliza, pwede ko rin bang malaman ang pangalan mo? Tanong ni Eliza. Oo, ang pangalan ko ay Raquel. Sabi ni Raquel at sinenyasan ng maliit na batang lalaki sa kanyang binti. At narito ang aking anak, si Rodel. Rodel, say hi to Big Tita. Sabi ni Raquel sa anak. Tumingin si Rodel kay Eliza at magalang na bumati. Hi Big Tita. Hi Rodel, you look adorable. Sabi ni Eliza at numulang bata saka mas lalo pang niyakap ang ina. Hold on Eliza, I'll be back soon. Sabi ni Raquel at naglakad na palis kasamang anak. Makalipas ang 35 minuto ay bumalik siya at umupo sa upuan na kinatatayuan niya. So Eliza, nice to meet you. Salamat sa pagiging mabait mo, sabi ni Eliza. Alam kong baka hindi ka komportableng sabihin sa akin ang kalagayan mo. Pero pwede mo bang sabihin sa akin ang plano mo? May bala ka bang bumalik sa bansa mo o gusto mong magtrabaho sandali sa Amerika? Tanong ni Raquel. Gusto kong bumalik sa aking bansa pero malayo ito at alam kong napakamahal ng pamasahe. I think I can work to save up for my flight fee. Then I will travel back. Pwede mo bang sabihin sa akin ang pangalan ng iyong bansa? Tingnan ko ang kabuang halaga na gagastusin mo sa paglalakbay pabalik. Sabi ni Raquel at nilabas ang kanyang telepono. Matapos sabihin sa kanya ni Eliza ang pangalan ng kanyang bansa, hinanap niya ang kanyang telepono at pagkatapos ay tinaas ang kanyang tingin. Sa kanya makalipas ang ilang segundo at sinabi sa kanya ang halagang gagastusin sa kanya. Oops, that's on the high side but I guess if I can work hard, I can save up, sabi ni Eliza. Pwede akong tumulong sa kalahati ng halaga. Ang aking kumpanya ay nangangailangan ng isang operator ng computer na susuriin ang pang-araw-araw na aktibidad ng kumpanya at magpapadala ng mga pang-araw-araw na ulat sa mail ng kumpanya. Isang taong pwedeng pamahalaan ang kanilang mga social media account at magpatakbo ng promosyon sa social media para sa aming mga produkto. Kaya mo ba yan? Oo, kaya ko. Sobrang nagpapasalamat ako, sabi ni Eliza. Natutunan na niya ang lahat ng mga kasanayang ito nung siya'y nagtatrabaho bilang isang sekretarya sa kumpanya ni Casper at nagpupumiglas na mapalago ang kanyang kumpanya bago niya sinabihan siya na magpahinga at pagkatapos ay kumuha ng bagong sekretarya na sa kalaunan ay sinimulan niyang ikama. Alright, your 1 month salary with the amount I plan on giving you would be enough for you to travel. So once na nakauwi ka na sa bansa mo, alam mo na kung paano ayusin ang sarili mo, hindi ba? Tanong ni Raquel. Oo. Wala akong matutuluyan, ayoko maging pabigat sa inyo ng asawa mo. May paraan pa ba akong makarenta ng bahay at yung pwede na makabayad sa katapusan ng buwan? Tanong ni Eliza. I'm a single mother, living happily alone with my child. Don't worry, dalawa lang ang kwarto dito, isa para sa akin at isa sa anak ko. But the two of us can begin to stay in a room while Rodel sa manatili sa kanyang silid, sabi ni Raquel. Pero hindi ba ako magiging pabigat sa iyo at sa iyong anak? 1 month lang kaya hindi na big deal, sabi ni Raquel at tumayo. Tara, kain na tayo. Kailangan din kitang i-orient sa ilang bagay tungkol sa kumpanya. Huwag kang mag-alala, sinisigurado ko sa'yo na makukuha mong trabaho. Tumayo si Eliza at nagpasalamat, ulit saka sila kumain. Natuwa si Eliza na sa huli babalik siya sa North Hill sa loob ng 1 buwan. Hindi siya makapaghintay. Hindi na nga siya makapaghintay na makasamang muli ang mga anak niya at siguro kay Tyrone Aliman. Samantala, umupo si Ismael sa harap ni Tyrone Aliman sa mansyon ni Tale. Nagising si Ismael at namulat kahit hindi pa niya ipinagpatuloy ang kanyang trabaho bilang pangalawang in command sa underworld. I had to lie to protect my sister. I'm so sorry, boss. Taimtim na paghingi ng paumanhin ni Ismael. Ano pang kasinungalingan ang sinabi mo sa akin? Nancy, this is the first time and the last lie. I promise. I will accept whatever punishment you give me, Ismael said. You protected my woman. I can't think of any punishment for you now. Basta gumaling ka lang. Marami akong trabaho para sa'yo.
Ani Tyrone at tumango si Ismael. Inuutos na ni Tyrone ang kanyang pansamantalang pangalawang pinuno na hanapin si Alyssa sa lahat ng kalapit na bansa. In fact, ang picture ni Alyssa pinadala sa embassy ng maraming bansa na kung mahanap nila si Alyssa. Dapat nilang i-report pero hanggang ngayon, wala pa ring feedback mula sa isa sa kanila. Explain how you were kidnapped for me. Run me through everything without leaving any details. Untouched, hiling ni Tyrone at kagad na nagsimula magpaliwanag si Ismael. Nang matapos siya, sinabi niya, "Boss, willing din akong hanapin ang kapatid ko kaya gagawin ko lahat sa kapasidad ko para mahanap siya. And as for Michael, I pray na mahanap natin siya para maipakita natin sa kanya kung anong sakit na dapat niyang maranasan. Pwede ka nang umalis." Pinaalis ni Tyrone si Ismael at nagmaneho pa uwi bilang Tyrone sa kanyang tahanan. Dire-diretso siyang naglakad papasok sa bakanting silid na pinagtataguan niya ni Marcela. Si Marcela ay nakaupo sa sahig. Ganap na gulong-gulo, halos kinaladka siya ni Tyrone dito noong araw na kinuha si Alyssa. Ang kanyang prinsipyo hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na parusahan ng matindi ang mga matatanda. Pwede lamang niyang bigyan sila ng parusa na kakayanin nila. Tulad ng pagpapawalang tirahan kay Belinda at pagbabangkarate sa Mayor at Conchita at hinahayaan silang mabuhay sa kalaman na katotohanan. Nang kanilang anak na babaeng iniingatan ni pinarusahan niya. Anumang oras na makikita ni Marcelang lumalabas si Tyrone sa silid, kaba at takot ang kanyang nararamdaman. Araw-araw, patuloy na nananalangin si Marcela para sa kamatayan pero hindi ito dumarating. Natatakot siya nakatingin sa kanya at nagmamakaawa gaya na lagi niyang ginagawa. "Mr. Tyrone, please, please." Lumapit sa kanya si Tyrone at hinawakan ng mahigpit ang leeg, saka hinila pataas. Napakagaan niya dahil hindi siya nakatikim ng pagkain sa nakalipas na 6 na araw. Maliban sa tubig at alak, hindi siya pinayagang kumain. Nakipagsabuatan ng mga magulang mo kay Michael para kunin ang babae ko. Sinasabi ko sa'yo, kahit nahanapin mo siya pagkatapos ng 10 taon, hindi ako magsasawang pahirapan ka araw-araw. Sa umaga at sa gabi. Malakas na sinampal siya ni Tyrone. Sa dingding na pasigaw siya sa sakit. Naglabas ng gunting si Tyrone at tinawakan na mahigpit ang buhok niya. Hinila niya ng hustong buhok niya at sinimulang gupitin lahat ng buhok niya ng walang awa. Tinawagan ni Tyrone ang isa sa kanyang mga tauhan na magdala ng clipper, blade at salamin. Hindi nagtagal, lumitaw ang kanyang bantay dala ang mga kagamitang ito. Tanggalin ng bawat buhok niya sa ulot sa mga mata niya, parehong kilay at pilik mata. Gusto ko siyang magmukhang demonyo, utos ni Tyrone. "Mr. Tyrone, please, please." Umiiyak si Marcela pero kagad siyang pinaupo ng guard sa kanya, sinimula ng pag-ahit ng buhok. Sa isang iglap natapos na siya. Sa katunayan, mukhang demonyo si Marcela. Wala na siyang bakas ng buhok sa ulo at wala siyang kilay o pilik mata. Nilagay ang salamin sa harapan niya, pero ayaw makita ni Marcela ang itsura niya kaya nanatili siyang nakayuko. Pilit na iniiwas ang tingin sa salamin. "Tumingin ka sa salamin," sigaw ni Tyrone at kagad niyang itinaas ang tingin at tumingin sa salamin. Na makitang siya'y parang demonyo, si Marcela ay nagsimulang umiyak. Ngumiti ng kasiya-siya si Tyrone at sinabihan ng gwardiya sa silid na umalis. "Sa oras na matapos na ako sa'yo, kahit isang demonyo ipapahalagahan pa kaysa sa'yo. Sisirain kong bawat bagay sa'yo." Dinampot ni Marcela ang kanyang high heel na nasa gilid ng kwarto. Ginawa niyang dati niyang kinatatakutan. Mabilis siyang tumayo at tumakbo para hampasin siya sa likod ng ulo nito gamit ang takong na sapatos. Napaungol si Tyrone sa sakit ng tamaan siya. Pinilit ni Tyrone na manatiling nakatayo pero paulit-ulit niya itong sinasaktan. Makalipas ang 1 buwan, lumabas si Alyssa ng eroplano dalang kanyang traveling bag. Bumuntong hininga siya at bumulong. Napakasarap tanggapin ng sariwang hangin ng North Hill. Hindi nagtagal ay nilisan ni Alyssa ang kanyang mga bagahe at saka pumunta sa kinaroroonan ng mga taxi. Sumakay siya ng taxi papunta sa kanyang lumang apartment at umaasang hindi pa nakukuha ng ibang tao. Buti na lang at hindi pa ito occupied. Binuksan niyang pinto at pumasok. Naligo siya at nagpahinga saglit sa kama. Makalipas ang 15 minuto, tumayo siya at nagbihis pagkatapos ay kinakabahan siyang naglakad palabas. 1 buwan, wala naman siguro nagbago. Lumabas siya at sumakay ng taxi papunta sa mansyon ni Tyrone. Pagdating niya doon, bumaba siya ng taxi at naglakad patungo sa gate. Marahan niya itong kinatok at isang kakaibang bantay ang bumungad sa kanya. "How can we help you?" "Pakisabi sa head of guard mo na makita ako," sabi ni Alyssa. Ang paraan ng pagsasalita ni Alyssa ay naisip ng gwardyang si Alyssa isang makapangyarihang tao.
Dahil lang isang random na tao hindi pwedeng humingi ng presensya ng kanyang amo. Okay, nawala ang guard at bumalik kasama ang head of guard. Nagulat si Eliza na makakita ng bagong mukha. Wala siyang ideyang binago ni Tyrone ang kanyang mga bantay. Hindi ba ito ang mensyon ni Tyrone Aliman? Tanong ni Eliza. Yes, it is. Pilit inaalam ng head of guard ang mukha ni Eliza. Nakita niya mukha ni Eliza sa larawan noong panahong hinahanap siya ni Tyrone. Eliza Buenavista? Sabihin mo na lang kay Tyrone na nasa labas ako, sabi ni Eliza at ngumiti. Naisip ni Eliza na tsak na sasawayin siya ni Tyrone sa pagpapanggap niyang patay at pag-arte bilang Miss Carmen, pero higit sa lahat, dapat ay masaya siyang makita siyang muli. Hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang mga cute na maliliit. Siya kaya ang Eliza Buenavista ang hinahanap noon ni Tyrone? Nag-isip ang pinuno ng bantay at tumawag kay Tyrone. Nang sinagot ni Tyrone ang tawag, nagsalita ang head of guard. Sir, Miss Eliza Buenavista said she wants to see you. Gayunpaman ang boses na tumugon ay boses ng isang babae. Papasukin mo siya. Alam ng pinuno ng gwardiya kung kaninong boses yun kaya't sinabi niya, pasok ka. Lumawak ang ngiti ni Eliza saka siya mabilis na naglakad papasok. Nang makarating siya sa sala, nakita niya kaagad ang isang ginang na nakaadorno na magandang damit na maringal na naglalakad patungo sa kanya. Marcela? Gulat na bulalas niya. Anong ginagawa ni Marcela dito? Imposibleng maintindihan niya. Ngumisi si Marcela at sinabing, wow, Carmen, or should I say, Eliza. Nabalitaan na ng lahat sa North Hill ng babae ng may bahay ni Tyrone na ipinapalagay na nalason. Hanggang mamatay ay talagang hindi patay, pero niloloko ang lahat para makulong ang asawa ni Tyrone. Ang naglabas ng balita ay si Marcela. Ginawa niya yun gamit ang kanyang bago natagpuang kapangyarihan. Lahat ng tao sa North Hill ay nagtatanim ng matinding sama ng loob kay Eliza. Pero hindi alam ni Eliza, hindi na nagulat si Eliza na lumabas ang balita tungkol sa tunay niyang pagkatao. Siya ang nagsabi kay Ismael na ilik ito. Wala na talagang saysay na magpanggap na patay na. Kung hindi siya kayang mahalin ni Tyrone sa kabila ng pagiging ina ng mga anak niya, hindi niya kayang mahalin siya noon. Marcela, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Eliza. Sinusubukan pa rin intindihin kung bakit nandito si Marcela. Nakasuot ng marangal. Ako ang nagpapanggap na si Esmeralda noon para lang makuha ang pagmamahal ni Tyrone. Pero ngayon wala nang saysay na magpanggap na akin na si Tyrone. Nakangiting sabi ni Marcela at umupo sa kingly size na upuan. Nataranta si Eliza. Tyrone is yours? Tumawa si Eliza. Kahit sa panaginip mo, hindi ka kayang mahalin ni Tyrone. Posible bang mahalin siya ni Tyrone sa loob ng isang buwan? Madali ba siyang kalimutan ni Tyrone? Napangisi si Marcela. Clotilde. Parang sinaunang reyna ang tawag ni Marcela sa dalaga at mabilis na sumulpot si Clotilde. Pinaalis na ni Marcela ang matandang dalaga at pinaalis pa ito sa North Hill para hindi niya mailabas ang kanyang sekreto. Tell to my hubby to please come to the living room. Sabi ni Marcela at mabilis na tumango si Clotilde at mabilis na naglakad palayo. Hubby mo? Ulit ni Eliza. May asawa na ba si Marcela dito? Umalis na ba si Tyrone dito? Labis na naguluhan si Eliza. Malapit na siyang dumating at makikita mo sa sarili mo. Sabi ni Marcela at dinagdag. Hindi ko ba nagulat na ako sa Esmeralda? I've always guessed you are. I wonder how you escape prison, sabi ni Eliza. My father is a mayor, remember? Plus, it is Esmeralda who are arrested and sentenced to prison, not me. I'm Marcela Aliman, the most powerful woman in North Hill. Ang pinakamakapangyarihang babae. Ulit ni Eliza, siya hindi na kailanman naging lubhang nalilito tulad ng sandaling ito. Bakit hindi mo suriin online ang pagkakilala ng pinakamakapangyarihang babae sa North Hill? Tanong ni Marcela. Agad na inilabas ni Eliza ang kanyang phone at mabilis na naghanap sa Google sa kanyang pinakamalaking sorpresa. Si Marcela Aliman ay nakalista bilang ang pinakamakapangyarihang babae sa North Hill. Ang larawan ng pinakamakapangyarihang babae kay Marcela. Paano? Paano niya sinisimulan ng pangalang Aliman? Anong nangyayari? Isang buwan pa lang na umalis siya sa North Hill at napakaraming bagay ang nangyari. Biglang nakarinig si Marcela ng mga yabag at tumingin siya sa direksyon kung saan nanggagaling ang mga hakbang. Isang matangkad na figurang lumitaw, nakasuot ng kanyang pinasadyang suit. Bumilis ang tibok ng puso ni Eliza nang makitang pinakagwapong figura na nakita ng mga mata niya. Tyrone, tawag niya at kalaunan sumulpot si Tyrone sa sala at tumingin kay Eliza nang walang ekspresyon. Walang ekspresyon ang mukha nito. Tyrone, muling tawag ni Eliza pero nanatili nakatingin sa kanya si Tyrone na may kawalan ng tingin. Tumayo si Marcela at pinulupot ang kanyang kamay sa leg ni Tyrone. Hubby,
Ito ang babaeng sinasabi ko sa'yo. Ang babaeng nagtangkang pumatay sa akin para lang makuha ka para sa sarili niya. Ang babaeng nagnakaw ng 6 kong anak. Sinubukan din niyang itakwil ako ng aking ama bilang kanyang anak para siya'y matawag na anak ng mayor. Naalala ko, marami kang sinabi sa akin tungkol sa babaeng ito. Anong ginagawa niya dito? Tanong ni Tyrone kay Marcella. Napaatras si Eliza sa takot. Kailangan niya ilagay ang kamay sa puso niya dahil halos tumigil na ito sa pagtibok. Anong nangyayari dito? Si Tyrone ba to? Anong nangyari? Well, remember I told you the entire country has to send her away from North Hill cause if her evil acts. I wonder why she had to come back and what worst, pumunta ulit siya sa bahay namin. I'm scared that this woman will ipagpatuloy ang kanyang masamang gawain. Biglang umiyak si Marcella. Maraming beses niya akong sinubukang patayin noon pero hindi ako hinayaan ng tadhana na mamatay. Paano kung maging matagumpay siya sa pagpatay sa akin ngayon? Tanong ni Marcella. Inalis niya ang mga kamay sa leeg ni Tyrone. Tyrone cleaned her tears with his handkerchief and kissed her on her forehead. My woman, you are the most powerful woman in North Hill now. Nobody, no institution, no group dare to go against your words. Just give a command. I want her banned from North Hill forever. I don't even want her to live in surrounding cities. She should go to a far continent, sabi ni Marcella habang nakatingin kay Tyrone ng may awa. Tyrone, ano nangyari sa'yo? Hindi mo na ba ako naalala? Tanong ni Eliza. Mas mabuting maging kalokohan ito. Tumingin si Tyrone sa kanya ng blanco. Sa susunod na ihakbang mong yung mga paa sa bahay na ito, papatayin kita. Nagulat si Eliza. Nasaan ang mga anak ko? Sumigaw siya. Elias, Ezekiel, Moises. Marcella chuckled and shook her head. Nakakabaliw ang babaeng to. She's surely insane. Tyrone placed a call to the Inspector General of Police and once he answered, Tyrone commanded, I want you to appear in my house now. You have 3 minutes. Tumakbo si Eliza palayo sa sala paakyat sa kwarto ng mga bata. Pinihit niya ang knob at pagbukas nito'y wala siyang nakitang tao doon. Tumakbo siya papunta sa kwarto ng dalaga pero wala din siyang nakitang tao. Nasaan ang mga anak niya? Saan sila tinago? Mommy, Daddy, Mommy, Daddy. Bigla niyang narinig ang mga chants ng ilang malilit na tumatawag kay Mama at Papa. Lumingon siya sa kinaroroonan niya tumingin sa mga batang tumatakbo pupunta kina Tyrone at Marcella. Nang tumingin siya ng maayos, nakita niya mga anak ng mga bata. Anong nangyayari? Bulalas niya at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Dumiretso sa sala. Zachary, Ezekiel, Zoren. Biglang tumahimik ang 6 na bata. Ang 6 na bata ay nakatingin kay Eliza na parang stranghero. Tinanong ng isa sa mga lalaki si Marcella. Mommy, sino siya? This is the insane woman who stole you all from me in the past. Once na sinabi ito ni Marcella, nagtakbuhan ng mga boys para yakapin si Marcella. Mommy, wag mo na kaming hayaang makuha ulit. Halos mabaliw si Eliza. In fact, sana nananaginip lamang siya. Hindi to kailanman pwedeng maging totoo. Aurora, Amethyst, Athena, tawag ni Eliza. Nang makita ng mga babaeng walang kaalam-alam kung sino siya ay nakatingin na sa kanila, tumakbo sila papunta kay Tyrone para iligtas. Dad, iligtas mo kami. Huwag niyong hayaang makuha niya kami. Nakatanggap ng mensahe sa Eliza sa kanyang phone habang siya'y galit na galit. Hindi niya alam kung magbibigti ba siya gamit ang isang lubid at mamamatay o ilibing ang sarili ng buhay. Hey Eliza, kapatid mo to si Ismael. I got your contact from our embassy. I will explain everything happened to you. Umalis ka kaagad sa mansyon ni Aliman at pumunta ka sa F Street. Bahay B2, hintayin kita. Kung hindi ka umalis ngayon at hahanapin ka ng Inspector General of Police doon, itatapon ka sa North Hill nang walang pagsisisi at kahit ako hindi na makakatulong noon. Bumagsak ang mga luha sa mukha ni Eliza. Tumingin siya kay Tyrone. Pagkatapos ay kay Zachary, kay Zoren, kay Ezekiel. Tumingin siya sa mga babae, sina Aurora, Athena at Amethyst. Pakiramdam niya isang walang pusong mamamatay taong kinatay ng kanyang puso. Don't worry baby, wala siyang magagawa sa inyo. Malapit na dumating ang Inspector General of Police. Paniniguro ni Marcella sa mga bata. Yumuko siya at sunod-sunod na hinalikan ng mga bata sa ulo. Clotilde, tawag niya sa buong kasambahay nang sumulpot siya, nagutos siya. Ipasok ang mga anak ko sa loob. Sige po. Mabilis na umalis si Clotilde. Kasama mga bata,
Ang mga anak niya, agad na tumakbo palabas si Eliza. Hindi nagtagal ay nakataka siya sa gate at sumakay ng taxi papuntang F Street, House B2. Pagkababa niya ng taxi, nakita niya isang maikling lalaki nakatayo sa harap ng bahay. Nasaan si Ismael? Naisip niya at gusto niyang i-dial ang number na nag-text sa kanya noong nasa mansion siya ni Tyron, pero patuloy pa rin sa paglalakad ng pandak na lalaki sa kanya at na makalapit itinanggal niyang maskara sa mukha niya at si Ismael pala. Ismael! Sigaw ni Eliza. Shh! Sinabihan siya nito na tumahimik at tinakpan ang mukha niya pabalik saka siya dinala sa loob ng bahay. Nang makarating na sila sa sala, tumango si Eliza. I think I'm running mad. I might be having mental problem, sabi ni Eliza, na naniniwalang malamang na mali ang kanya nakikita. Baka nagpunta siya sa ibang bahay sa pag-aakalang para kay Tyron ng bahay. Siguro, ang mga matatandang nakita niya sa bahay ay hindi sina Tyron at Marcella. Siguro, sila ay ibang tao. Siguro hindi kanyang 6 na bata. Siguro, mali ang kanyang pag-unawa sa mga bagay-bagay. Ikaw ay ganap ng maayos, Eliza. Hinawakan ni Ismael ang dalawang balikat niya at pinaupo sa kasyang umupo. Iniisip ni Marcella na patay na ako kaya kailangan kong patuloy na gumamit ng pagkakakilanlan ng iba para manatiling buhay. Sinubukan niya akong patayin at muntik nang magtagumpay pero natutuwa ako nakaligtas ako, sabi ni Ismael. Bakit kanya gustong patayin? Sinisikap ni Marcella na alisin ang lahat na nakakilala sa kanyang sikreto sa North Hill. Ito ang dahilan kung bakit niya pinailis ang matandang dalaga sa bahay ni Tyron, palabas ng North Hill. Sabi ni Ismael at nagpatuloy. Inalis ni Marcella ang alaala ni Tyron, ginawa rin niya sa mga bata, na walang kanilang memorya pagkatapos ay nilinlang niyang mga bata. Sa paniniwalang siya ang kanilang ina at binigyan niya sila ng mga bagong pangalan at niloko si Tyron para maniwalang siya ang kanyang asawa. Makinig ka, Eliza. Si Marcella ang kasalukuyang pinakamakapangyarihang babae sa North Hill. Kahit ako o sino man sa North Hill ay hindi makakalaban sa kanya. Alam kong napakabilis ng mga pangyayari. Mula nung umalis ka pero si Tyron ang iyong mahal, tama? At ang mga batay mula sa iyo. Kailangan mong maging mahinahon at madiskarte para mabawi sila mula sa mangkukulam na yon. Kung kumikilos ka ng hindi pangkatwiran, ipagbawal ka niya kay Tyron mula sa North Hill o kahit na ipapakulong ka niyan tuluyan. Paliwanag ni Ismael. Mag-isa lang si Eliza sa kwarto niya. Nakapatong ang likod niya sa backrest ng kama at nasa harapan niya ang laptop. Sinabihan siya ni Ismael na maging mahinahon at madiskarte kung gusto niyang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya ni Marcella. Si Marcella ay kanyang kapatid na babae, ngunit ang pinakamalaking tinik sa kanyang buhay. Si Eliza abala sa paghahanap ng mga online na trabaho maaari niyang gawin. Dahilan kung isa sa alang-alang ang katotohanan si Marcella ang pinakamakapangyarihang babae sa North Hill na may suporta rin ng pinakamakapangyarihang lalaki sa North Hill. Magiging imposible para sa kanyang makatanggap ng anumang kumpanya. Narinig niya kung paano nakakuha ang mga tao ng 6 figures at kahit 7 figures dahil sa mga online na trabaho. Habang siya abala sa paghahanap sa internet, kung aling partikular na trabaho sa online na akma sa kanyang kakayahan at sa kanyang potensyal. Isang bagay na ikatutuwa niyang gawin at kasabay nito, kumita mula rito. Nakarinig siya ng katok sa kanyang pintuan. Baka si Ismael yon? Kung pupunta si Ismael dito, sasabihin niya sa kanya. Tinabi ni Eliza ang laptop niya at nagbihis ng maayos dahil naka-crop top lang siya at naka-bump short kanina. Nang makarating siya sa pinto, pinhit niyang knob at bumigay ang pinto. May nakita siyang babaeng naka-hijab at nakatakip din ang kalahati ng mukha niya na parang isang babae. Muslim. Hi Miss Eliza, bati niya. Parang pamilyar ang boses niya at sinubukang isipin ni Eliza kung kaninong boses yon. Hinubad ng babae ang hijab sa mukha at si Jane pala. Ang dating katulong nila sa mansyon ni Tyron. Oh my, Jane, pasok ka. Agad na sinalubong siya ni Eliza. Si Jane ang nagligtas ng kanyang buhay ilang buwan noong sinubukan siyang patay ni Marcella sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kanyang pagkain. Sinigurado ni Eliza ang nakasara ang pinto, saka siya sinenyasang maupo. Umpo si Jane sa kama tinubad ang kanyang kasuotan na pang Muslim. Kailangan ko lang na mag-disguise para makabalik dito, Miss Eliza. Sobrang saya ko nang narinig kong balitang nakabalik ka na sa North Hill. Salamat Jane, pero bakit mo tinataya ang buhay mo? Sa kapatid kong pinagbawalan kina Marcella. Na makabalik dito, sabi ni Eliza. Tama, hindi lang ako pinagbawalan. Binugbog ako tinapon sa hangganan ng North Hill na parang aso. Si Marcella ay talagang masamang tao. Sumpa ni Jane. I'm so sorry. Inilabas ni Jane ang laptop na nasa ilalim ng kanyang malaking itim na gown at nilagay sa kama. Binuksan niya ito at sinabing, ang laptop na ito ay para kay Zoren. Kailangan ko malaman ng tungkol sa maraming bagay na kanilang ginagawa. Pagkatapos ng pagkawala mo sa North Hill.
Pagkatapos mong umalis sa North Hill, tinanggap ko na bilang tanging responsibilidad kong alagaan ng mga bata at subaybayan ang lahat ng kanilang mga ginagawa. Ginagawa ko yon ng perpekto hanggang sa biglang nagkaroon si Marcela ng kapangyarihan. Ito ay parang isang magic sa lahat ng tao sa North Hill. Sinong makakaalam na si Marcela, ang anak ng mayor, ay magiging pinakamakapangyarihang babae sa North Hill? Sabi ni Jane, habang binubuksan ang laptop. Tinignan lang siya ni Eliza. Okay, here see. Pinakita ni Jane kay Eliza isang website na dinesign bilang platform kung saan bumibili at nagbebentang mga tao. Alam mo naman ang website na to, hindi ba? Oo, alam ko, pero bakit mo pinapakita sa akin tong website? Tanong ni Eliza. Magpapaliwanag ako, sabi ni Jane at nag-log in sa admin dashboard pagkatapos ay nag-click siya sa tab ng profit. See, everyday profit. The heck? Sigaw ni Eliza. Ang araw-araw na kita ay nasa $1,000,000. Ang sinumang nagmamayari ng website na to ay magiging susunod sa bilyonaryo sa loob ng ilang buwan. Dahilan kung bakit ang isang tao ay kumikita ng milyon-milyon araw-araw? Napag-isip si Eliza, nagtataka kung paano ako nakalagin sa website. Inangat ni Jane ang mukha at pinakatitigan si Eliza. Ano kaya ang website ni pinakita ni Jane kay Eliza? At anong gagawin ni Eliza para mabawi ang lahat ng inagaw sa kanya ni Marcela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.